Kung muli sa Panginoon sa pagkakataong ipinagkaloob. At gayon din salamat sa inyong pagpapaunlak na maimbita po namin. Siguro naging kapansin-pansin sa inyo na grupo po kami ng mga alipang pampuok, aliping pang internasyonal, basta alipin. Kami po ay nagsama-sama ng puwersa para idulog sa inyo ang dinidiscuss ng ating mga kasamahan sa isang layunin na naipaliwanag na rin. Dahilan po sa mas lalo nating nilalayon na mapalawak pa yung gawain at kalakip nito o kaakibat nito ay ang pagsulpot naman ng mas malaking liabilidad o gastusin. Bilang magkakapatid sa Diyos, atin pong karapatan na malaman at madama ang pangangailangan o estado ng ating pagsasama-sama. So, di ko na po yun babalikan. Ang akin na lang pong magiging bahagi naman ay kung papaano natin gagawin. Yun pong tinatawag nating commonly asked question. Mga tanong ng mga kapatid na bago pa lang, mag-aspirant or maging yung dati ng member. Tinanong kayo kanina ng kapatid na Mel, ni Brother Roland, kung sinong mga dati na. Kung napansin niyo po, ang ating inimbita ngayon ay mga manggagawa, district servants, zone servants, officer at trainees. Pero nandito pa din yung mga hindi naman manggagawa na gustong madinig at nag-a-aspire na maging member ng CAPI. Sa kabuuan, ang talagang ating agenda ay ang CAPI. Ang muling pagtatatag o pagpapalakas nito at kung paano natin ito gagawin. So, nakita natin kanina, bakit po sa worker natin ito unang inilalapit sa inyo, officer? Kasi tayo po yung mga patnugot na mamatnugot sa lokal, tayo yung mga nagtitingin sa mga kapatid. Sa madaling sabi, tumatayo tayo mga leaderes sa mga chapter natin sa bawat distrito, lokal, ng bawat division. Sino ang dapat o maaaring sumali sa CAPI? Bawat isa na gusto. Basta kapatid na bautisado. Ikalawa, papaano ang pagsali? Gaya ng alam na ng marami para na lang doon sa hindi pa kasali. And by the way, sino po ang hindi pa po kasali sa CAPI? Oh, so meron din pala tayong marami-rami din. Ganito po yon. Kung kayo may tanong, okay lang, batiin niyo po ako at magtaas kayo ng kamay para mas direkto natin pong masagot sa inyo. Pero itutuloy ko po, paano ang pagsali? Mag-fill up ka ng isang form ng membership ng CAPI. Ano ang mga kaakibat na obligasyon? Bilang isang CAPI, member ng CAPI, meron tayo pong tinatawag na monthly dues, buwanang obligasyon para sa adhikain talaga ng CAPI, ang maipalaganap ang salita ng Diyos through pamamahayag, through broadcast at iba pang kaparaanan. Magkano? 1,000 po originally. Pero narinig natin 1,002. Tamang 1,000 pa rin nananatili, kaya lang yung 200, yun po ay magsisilbing pinakalaan para sa member. Naipaliwanag na rin po nila na kung paano yon, may mga insurances, benefits po na dapat na maibalik sa atin. Yun yung iipuning 200 na yon sa ating National Treasury. Yun pong 200, yung 1,000, automatically kakainin po yon ng pamamahayag. Naipaliwanag na kanina siguro nila Brother Resty, nasabi na rin, ang gastos po sa South America pa lang, almost $2 million. Ang katumbas po nun ay mahigit 100 milyong piso. Kaya
baka narinig nyo yung mga bagong kapatid na gustong sumali, ay dadalhin kay Brad Eli. Opo. At kung sakali man, kasi siya ang ating tagapangasiwa. Pero hindi niya po kakainin yon. Dadagdagan niya pa yon ng sarili niyang pera para sa atin pong patuloy na pagpapalaganap ng ating pagsasama-sama. Nagkataon lang na kahit anong trabaho o hanap buhay ang gawin ng kapatid ni Eli, hindi siya makakakita ng 100 milyon. Para sa kaalaman din natin, maging off the record lang sana, baka ma-misinterpret tayo ng mga kapatid sa South America or sa Brazil, lalo na. Alam nyo, sa Brazil, ang abuluyan ng mga kapatid, palibhasa sila, ay nanggaling sa iba't ibang mga iglesia, di sila ganun kabatido sa pagtulong. Akala nila, menos na, ligtas pa. Actually, sa atin sa Brazil, may lokal, wala pang abuluyan. Para lang mapatunayan ni Brad Eli at ni Brad Daniel na ang pagpunta natin sa South ay hindi dahil sa pera nila, sabi ni Brad Eli, sige, walang abuluyan. Kaya, mayor party ng Brazil, si Brad Eli pa rin po ang nagbabayad ng coordinating center. Ang totoo, nalaman ko nung pumunta kami, may isang kapatid doon, baka nga bilyonaryo, no, Brad Chani? Milyonaryo, may-ari ng mga beach resort, hindi nag-aabuloy. Kasi nga, hindi naman yun ang laging itinuturo ni Brad Eli sa kanila, just to prove na hindi po pera ang layo natin sa kanila. Kasi sa mga South American, para bang pag nagpunta doon ay mababa at Pinoy, para bang hahakot ng pera sa kanila, kaya maduda sila. Dati nga po, nung nalaman ko sa Sao Paulo, yung merienda ng mga kapatid sa Brazil, gagastos sila para sa pagkain nila sa pasalamat. Yung ginastos nilang pinamalengke, i-refund sa kanila ni Brad Eli. Para ma-imagine nyo. Bakit? Nagpupundar si Brad Eli doon ng isang kredibilidad na wala tayong layong masama sa kanila. Kaya po, ganon. Siya ang bumibili ng mga lokal doon, saan galing? Ang iba po doon, malaking bahagi, yung kanyang na mga nailunsad na hanap buhay na salamat sa Diyos, sinamahan naman po ng Panginoon. Meron pa nga nanira sa kanya na isang local newspaper. Doon daw sa isang kontinente na yon, ang mayaman ay hindi Brasilero, Pilipino. Isang pastor, si Brother Eli daw. Akala nila, nasiraan nila si Brother Eli. After nung lumabas yung publikasyon, naglapitan yung mga kapitalista, Brother Eli, kung gusto mo, pautangin kita ng pera, tayo tayong negosyo. Marunong ka pala sa negosyo. Yung sa akin, eskwelahan, hati tayo. Kaya nag-o-offer sila ng malaking credit line ni Brad Eli. Abay, not that bad. Kaya minsan pag yung masamang intensyon ng tao, pag nagamit ng Panginoon sa hindi nila alam, napapabuti pa. Kaya kung personal na pangangailangan ni Brad Eli, di niya kailangan ng 5 natin. Bakit tayo narito na lumalapit sa inyo? Kailangan ng gawain. Ano ang ating magagawa as Kapyan? Alam na natin yon. Tayo sa Pilipinas, marami tayong paraan, mas marami tayong magagawa kung tutuusin. Yung North America, Canada, Australia, nasabi na nila po yon sa mga bawat pagpupulong. Alam natin, tumutulong sila, pero alam nyo, ayaw lang naming mag-divulge ng figure. Ang populate ng iglesia sa Pilipinas, halos wala pang 10 doble ang nasa abroad. Konti lang sila compare sa ating mga kapatid sa Pilipinas. And yet, ang nagagawa nila ay di hamak na pupong milya ang layo sa nagagawa natin. Kasi sila kahit papaano nakita nila yung sitwasyon, kaya namungkahi na sila halos sa naunawaan na nila yung layo ng pagpamamahayag.
In fact, may kapatid doon, para lang siya makapagpadala sa pamilya, gusto niya talagang makatulong, nag-e-extra na lang siya ng hanap buhay para may pera siya. Hindi naman siya pinilit. Nakita niya yung sitwasyon. Dito sa atin, ang problema natin, kung paano natin babakahin yung kaisipan na madalas nakikwenta natin yung palabas papuntang iglesia. Kala natin, ay malaki na yan. 4 figure. Pero hindi natin nakikwenta, yun pong ating tinatanggap naman sa araw-araw. Ano ang patunay? Yung mga treasurer, asan yung mga treasurer? Katiwala, taas daw po ng kamay. Yan, humahawak ng pananalapi. Taas ng kamataas. Ano ang pinakamataas na denomination ng Abuluyan? Yung totoo, huwag kayong magsinungaling. Ha? 20. Baka nga kung may 10 eh. Sa makatwid, nasa ating kultura sa Pilipinas, may nag-aabuloy ng 20. Tama. Eh hindi tayo, wala naman tayong isinusumbat. Pero comparatively, sino sa inyo ang nagpapabaon sa anak niyong kinder ng 20? Isang araw. 20? Come on. Hindi tatanggapin ng bata yan. 20, anin ko to? Pero iniaabuloy natin. Granting, may nagpabaon ng 20 araw-araw. Babalik siya ng 5 times a week. Sabihin na natin tuwing umaga lang ang pasok. How much is that? That is 100 pesos per week. Tama. Ay yung pamasahe pa ng magulang, hatid sundot hatid. May sandwich pa. Kung magkwekwentahan tayo, ano ang punto ko mga kapatid? Kayo naman siguro, wala sa inyong matitisod kung tayo magkwekwentahan, officer at manggagawa kayo eh. Ewan ko na lang kung ang pangunahing matitisurin, officer. O manggagawa. Eh nakasalungan ako ng kamanggagawang ganun eh. Mga kapatid, may tulungan daw tayo. Ewan ko, totoo yun. Abutin ka ng yamot. Eh pero, ano ang ibig sabihin? Yung anak nating kinder, kaya mo pinababaunan, mahal mo yun eh. Pero, kinder pa lang. Para matupad ang pangarap mong siya ay iyong makatulong sa'yo, hugugol ka ng kulang-kulang 8 taon. 7, 4, 11, 4, 20 anyos pa lang, almost 20 years. Para maging abogado at kumikita ng maganda. Naniniwala ba kayong buhay pa kayo ng 20 years, yung mga 70, 80? Ako nga, di ko na nga sigurado eh. Ang punto po doon, okay, may allocation ang anak, kinder, high school, college, lalo na yung college. May allowance yan. Pero ang iglesia, sino sa atin sa totoo ang naglalaan ng allowance para sa iglesia? I don't think so. Pero, yan ay dapat maging bahagi ng ating buhay Kristiyano. Kung naglalaan tayo ng pang-almusal para mabuhay yung laman, okay lang. Pero isipin natin, dapat tayo maglaan pang-espiritu. Palayawin mo ang laman mo, pakainin mo ng baka araw-araw, okay lang, fine. Pera mo naman yan, pagod mo yan. Pero mind you, walang masyadong kabanalan sa pagpapalayaw ng pagkain ng laman. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang kagalakan sa Espiritu. So, kailangan mong i-feed yung Espiritu. Paano nyo i-feed ang Espiritu? Eh di gagawa ka ng mabubuting gawa. Ano ang pangunahing mabuting gawa? Eh di tumulong sa iglesia. Eh tumutulong ba? Ito naman ay pera t-shirt. Tumutulong ba tayo? Nung 20, 1 linggo. Ayun ang sumagot. Buti sana kung, sabi ka ni Brodeli,
kahit kung magkano okay lang. Buti sana kung sinabi naman ng istasyon ng TV, ito lang ang naipon namin okay na yan. Ay may fixed price. Sana, bakit ito po ay isang kultura na parang gusto nating talunin. Kaya kami nagtulong-tulong na ilapit sa inyo ito. Kasi pag mananatili tayo doon sa kaisipan na, wala naman tinitiwala. Gusto ko'y 20, marunong ka pa. Hindi. Ang kailangan nating makuha ang kostumbre, tulong talaga. Tulong. Merong kapatid, may aso Aso nyo lang, binibilhan nyo ng dog food. Di naman masama. Pero wala akong nabasa sa Biblia na nabanal ka dahil nag-alaga ka ng hayop. Sige, maghanap kayo ng batayan. Pinalayaw mo yung aso mo. Meron pa nga aso, air-conditioned anong natalang kabanalan? Yun, ayaw nating isumbat. Nagtuturo tayo dahil kayo ay supposed to be katulong tayo ng pangangasiwa sa pag-uudyok sa mga kapatid na tumulong. Kaya nga, kabalikat. Iisa lang ang alam kong hindi pwedeng sumali sa kapi kung tutuusin Frankly speaking, kung mukabalikat sa pamamahayag, iisa lang dapat ang pera doon, yung walang balikat. Lahat naman kayo may balikat. Show me yung shoulder. Wala ba rin akong balikat? Pera ka na. Pero hanggat tayo may balikat, mga kapatid, hindi para sa inyo ito. Kaya nga kayo nandito, kami naniniwala, kumbinsido kayong tumulong. Kaya lang, kayo po ang uugit ng kampanya sa lokal. Hindi namin kayang puntahan lahat. Ang totoo, para lang kami makarating na sama-sama. Problema na nga yung Panggas hindi ako nagpaparinig Pero hindi mo madadali yung balik-balik Kailangan mo pa rin maggastos talaga. Kaya, yun ang ibig sabihin. Pag tinanong, kayo ba kasali? Opo. Kahit di nyo pa na itatanong. Just to show, para patunayan, na ito'y hindi naman parang utos ka lang ng utos, ikaw nga, hindi. Bakit ito kailangang alam nyo? Kasi po, halimbawa, mga kapatid, alam kong kayo ay alam kong gusto nyo sumali. And you just want to prove, sino sa inyo ang ayaw? Now, I therefore conclude na lahat kayo gusto. Salamat sa Diyos. Tapos na tayo. Kaya lang, hindi naman kayo ang amin pong kinakampanya lang. Kakampanyahin nyo naman yung mga kapatid sa lokal. Amen. Yun ang problema natin. Paano ninyo itatawid pag hindi natin malalaman? Baka sa halip na tayo nakapagpatibay, nakapagpatisod pa. At kahit naman aminin nyo't hindi, kala nyo naman ay hindi namin alam na nahihiya lang umamin yung iba, talagang ayaw ko, di ko kaya. Ang kapi po'y hindi para sa mayaman. Ang kapi para sa kapatid. May monthly dues, 1,000 to Sino sa inyo ang walang kakayahang kumita ng 40 pesos isang araw? Yung totoo, with all humility, intact, sabi nga po. Walang kakayahang kumita ng 40 pesos isang araw for this particular project. Talaga, astig. Kung kaya nyo, di kaya. Alam nyo po, 40 times 30 is 1,2. Mismo. Kaya o hindi? Paano po kung itatawid? Kung paano nyo na lang naintindihan, itawid nyo sa kaibigang kapatid, kakilala, para mapalakas natin. Ang bawat pagdagdag, bawat makukumbinsi ninyo, gaang naman sa pangangasiwa. Ang bawat pagbitaw, dagdag na pa sa ni Brad Eli at ni Brad Daniel. Ganun lang po ang nun. It is a matter of supply and demand. Nagbawas yung supply, mag-o-overtime yung nakakabit.
Kasi yung demand, consistent eh. Naintindihan niyo po? Yon. Kaya po, binubusisi namin kung papaano ang gagawin. Magbabayad tayo ng monthly dues o magbibigay tayo monthly. Yun po. Sa ganong paraan, hindi man kalakihan, pag pinagsama-sama, makakatulong na rin ang awa ng Diyos. Amen. Kaya ako'y naniniwala po, gaya ng paniwala ng mga kasama, na ganon din kayo. Mahal natin si Brad Eli, mahal natin si Brad Daniel. Minsan nasasabi natin sa panalangin, pati sa panalangin, tama mali. Kaya lang, pag di tayo kikilos, hindi naman uulan ng pera galing langit. Ang paraan ng Diyos para makarating ang biyaya through kapatiran. Kapatid ang gagamitin ng Diyos. 3:9 ng unang Korinto. Kayo ang bukid ng Diyos. Sinong aanihan ng pastol? Di yung bukid. Sinong gagatasan ng mga manggagawa? Di yung mga kapatid. Hindi gagatasan literal. Yung gatas, ipoproduce yun. Pag napagsama-sama yon, itutubos yun ng mga kaluluwang kailangang maligtas. Amen. Ganun lang po yun. Kaya nga papalakasin natin yung ating hanay. Hindi naman kasi natin kaya magbigay ng 50,000 bawat isa, 100,000. 20 nga lang may natitisod pa. Sa palit lang, hindi naman tumatayo lahat Totoo hindi. Pero ubos ang pagkain. Lahat ng tindahan doon, pagkatapos ng pasalamat, ubos. Ibig sabihin, sa pagkain, pagpansarili, meron. Yun ang ating problema. Tuturuan natin, makakaasa ba kami, mga kapatid ni Dakuno, ng tulong po ninyo, mga kapatid. By the way, sino yung mga presidente ng lokal? Taas daw po ng kamay. Yung mga pangulo ng lokal. 3 lang, sus mio. Pangulo ng lokal. Dito'y wala. Meron dong isa. 2. I-reflect natin. Sabi po ni kapatid na Daniel, kung naintindihan nyo, ipaunawa nyo 1-on-1, 1-on-2, 1-on-3, 1-on-4 sa taong kapatid. Iiwan natin yung kulturang mananalumpati tayo sa pulpito. Mga kapatid, ako po ay nagsasabi sa inyo, malaki ang akin na pagnanasa na makatulong. Lapitan mo yung kapatid. Alam mo namang hindi matitisurin. Kapatid, mayroon akong hiling sa'yo. Ano? May problema ako Ano nga? Sumali ako sa kapi. Kung ako lang naman dito sa lokal natin, ano namang tulong na ba yun? Gusto ko sanang ipaliwanag sa'yo, ba't ako sumali? Anong layon mo? Para sumali ka rin. Ganun lang. Anong gagawin? Tutulong tayo. Ganun lang nang nasa order. Paano na natin gagawin? Mapuntahan ko na yon. Ang collection po ay every month. Mayroon po tayong official transmittal, simple transmittal slip. Kaperasong papel, may lista ng mga kapatid na nasang maging member ng CAPI. Ang sunod na column po nun ay yung name, monthly dues, date, and signature. Yun lang. Bakit po? Kailangang may reference kasi o-auditin po yun ng lokal. Bago matapos ang buwan, kikwentahin yun ng auditor, hindi pwedeng hindi. Pagdating ng katapusan ng buwan, ipapasa naman yung mismong papel na yun doon sa distrito hanggang makarating sa dibisyon, hanggang makarating sa apalit. O-auditin po ng national auditor after na in-audit ng division auditor. Dapat tali yung pera, tama yung nakakantada. Sino ang hahawak ng transmittal? Unang-una, manggagawa. Ikalawa, kung yung manggagawa wala yung manggagawa, walang manggagawa sa lokal, Pangulo. Saan sinong hawak ng pera?
Kung sino yung tumanggap na hawak ng transmittal, pwede niyang hawakan yon. Pag uuwi na siya, pwede niyang i-deposit ito sa kaha de hierro ng lokal, nakasealed sa envelope, at papirmahin yung iniwanan mong treasurer doon, nakiiwan ako sa nayo ng 15,000 para sa copy remittance. Di pa naman kasi on the month. Ako na may pipirma sa'yo na 15,000 lang talaga yan. Maliit na notebook lang. Acknowledgement lang yon. Huwag mong iwawala. Bakit dapat ganon? Minsan, sabi nung isa, iniwan ko sa 10,000. Hindi, 5,000 lang yon. Away na. Para walang away, ako yung manggagawa, sabi ko sa treasurer, makikilagay po dyan sa kaha de hierro, bawal kasing iuwi yung pera. Bagaman iuwi mo man yan, ibinili mo ng bigas, dinispalko mo, kunwari na lang, wag nawang mangyari. End of the month, ililitaw mo yan kasi nakasulat yan doon sa transmittal. Kaya, mortal sin ang magtatanggap ng perang hindi pinapirma doon sa transmittal. Mga kapatid na manggagawa o sino man na may hawak ng transmittal, bago po ninyo kunin yung pera, ipapirmahan mo na sa kanya na yun ang talagang binigay niyang pera. Ang transmittal ay dapat walang erasure, wala pong karas-karas, walang liquid paper, it should be always original. Pag po yan ay may binura, in-erase, kahit ako'y hindi nag-aral, hindi nyo ako makukumbinsi, lalo na yung international auditor, si Brad Resti, di nyo na yan makukumbinsi. Isa pa po, wala naman pong hiwaga sa pagpapapirma sa transmittal. Wala na kayong dapat kopyahin, huwag nyo po kopyahin yung mga treasurer. Lahat ng treasurer, wala kayong karapatang mag-uwi ng financial record ng lokal, whatever it is. Mayroon tayong official na dokumento. Pag na-audit na, pirmahan nyo na yun, dalhin nyo na yan, walang dapat na iiwang financial record sa lokal. Maliban yung inyong local expenses dahil pera ninyo yon. Pero kung yun ay supposed to be remitted to somewhere else, wala na kayo doon. After na yun ay na-certify, napagtibay, napagkumpara. Ang koleksyon dito sa transmittal ay 15,500. Ang pera ay 15,500. Tali, audited by Juan de la Cruz. Check, pass nyo na po yan at yan ay totoo. Pero kung mayroon pong discrepancy, huwag kayong magtalo, huwag nyo pong gawa ng paraan. I-certify ng auditor. My audit finding is this: hindi tali ang pera at ang record. Iakyat nyo po na yun sa national para sa inyo pong kaukulang hakbang. Certified by Juan de la Cruz, Division Auditor. Kasi yan ay pagmumulan pa ng away, hamon mo nang yung mga KNP ang mamroblema. Klaro po. Kaya yan pong transmittal, hindi yan hinihiram, hindi po yan pinaglalaruan. Dapat yan ay ituring yung muntinyong sanggalang para sa isang hindi inaasahang pangyayari. Why? Bunga ng kapabayaan mo, nahila yan sa ng kung sino at biniru ka at nilagyan niya ng 1,000,000 pagkatapos ay pinirmahan at hinanap sa'yo, nga ka. Maniwala kayo't hindi. Hashtag nga. Wala kanyang magagawa. Yuko ka dyan. Kaya, yung transmittal ay sanggalang po ninyo yan. Pag kayo'y may galit sa inyo na yan ay nasingitan, hindi na lang 1,000,000, 100,000 na lang. At kunwari nagalit na. Ganyan ugali nyo, alis na ako, akin na yung inabuloy ko. Akin na. Nagbigay ako sa copy ng 150,000. Yung tamad na manggagawa, anong gagawin? Hindi ho, Bratelli. Nakapirma ako. Naintindihan niyo po ba? Safeguard ninyo yan. Hindi yan kung para kaninong proteksyon. Para sa inyo yan. Isa pa, ano ang mas malalim na dahilan kung bakit dapat ang kinukolektang pera ay dapat maliwanag at mayroong kaukulang transparency kung ito'y hindi naman abuloy?
Ang tanging hindi na dapat inaalam o ino-audit ng sino man sa lokal is the abuloy. Hindi na inaalam kung kanino galing. Pero yung napagpa